Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, pagputok ng Bulkang Kanlaon nagdulot ng ashfall, umabot hanggang Cebu. 30 arestado, 5.5 million pesos na halaga ng equipment, huli sa illegal mining operation sa Davao de Oro. OVP Chief of Staff Zuleika Lopez, pinasasabina ng Senate Impeachment Court. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang isang moderately explosive eruption sa Bulkang Kanlaon nitong Huwebes ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, natapos ang pagputok dakong 7:36 AM na tumagal ng humigit kumulang 3 minuto. Nagdulot ito ng ashfall kasabay ng mga pag-ulan dulot ng habagat at bagyong Inday, dahilan para mabalot ng makapal na abo at fog ang Canlaon City at mga karatig lugar sa Negros Oriental at Occidental. Dahil sa direksyon ng hangin, umabot din ang ashfall sa ilang bayan sa Cebu, dahilan para ikansela ang pasok sa mga eskwelahan at trabaho at magsuot ng face mask ang mga apektadong residente. Nananatili ang Canlaon sa Alert Level 2 dahil sa patuloy na pagtaas ng volcanic unrest. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone at ang paglipad malapit sa bulkan. Arestado ang 30 katao sa isinagawang malawakang operasyon laban sa illegal mining sa Barangay Araibo, Pantukan, Davao de Oro noong Hulyo 7. Pinangunahan ng Philippine National Police o PNP, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 11 at iba pang ahensya, ang operasyon na nagresulta sa pagkakasamsam ng hinihinalang gold ore, kagamitan sa pagmimina at mga baril na nagkakahalaga ng humigit kumulang 5.54 million pesos. Nadiskubre ng mga otoridad ang isang active na minahan at nakumpiska ang 128 na sako ng hinihinalang gold ore kasama ang iba't ibang kagamitan tulad ng jackhammer, generator set at isang truck. 3 pang suspect ang naaresto sa follow-up operation matapos mahulihan ng mga baril at bala habang papalapit sa lugar ng operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG Davao de Oro ang mga suspect habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanila. Pinadalhan ng Senate Impeachment Court ng subpoena ad testificandum si Office of the Vice President o OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez upang humarap at magbigay ng testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa OVP, natanggap ng kanilang Central Records Unit ang subpoena nitong Huwebes ng hapon. Inaatasan si Lopez na dumalo sa Senado sa Hulyo 13 at 14 alas 2 ng hapon bilang bahagi ng pagdinig ng impeachment court. Naipadala rin ang kopya ng subpoena sa House Prosecution Panel at sa Defense Counsel na Fortune Navasa and Salazar. Samantala, sa parehong araw ay nagtungo rin si Lopez sa Senado. Gayunman, hindi siya nagbigay ng detalye tungkol sa kanyang pagbisita. Prepare for Typhoon Inday. Matatandaang sa pinakahuling pagdinig noong Miyerkules, tinalakay ang naging pag-cite in contempt kay Lopez ng isang komite ng Kamara noong 2024. Ayon sa depensa, ang naturang insidente ang umano'y nag-udyok kay Duterte na maging emosyonal at magbitiw ng banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lingon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.